Meron pong breaking news na ginawa ang UNTV. Alam niyo itong grupong ito, isa po ito sa lehitimong newsman, news organization, TV network dito sa ating bansa. Katulad ng ABS-CBN, News 5, GMA7, at Net25 at iba pa hong balitaan. Ang UNTV ang meron pong plus report na katulad nito na sinasabi nga pong naaresto na ang Chief Administrator ng Kingdom of Jesus Christ na si Ingrid Canada. Pakinggan po ninyo yung kailang plus report o breaking news. Andali ha, dahil mahalaga po ang inyong madinig ito. Breaking news. The Police Regional Office 11, along with the Regional Intelligence Division, Special Action Force, and Criminal Investigation and Detection Group 11, arrested on Thursday, July 11, a co-accused of religious group leader Apollo Kibuloy. According to reports, the suspect was apprehended in Emily Holmes Subdivision, Davao City, around 2 o'clock in the afternoon. The suspect, listed as the top 6 regional most wanted person in Region 11, is wanted for the crime of trafficking in persons. The arrested suspect is now under the custody of the Buhangin Police Station for proper documentation. Ayan o. So malinaw po yung report na yan. Breaking news ng UNTV. Salamat po sa UNTV dahil kayo nag-breaking news na inaabangan po yung isyong ito. Well, ito na ba yung epekto ng pagpapalabas ng reward system o reward money? Kung yung mga ganito, ilang araw pala nakakalipas yung 15 million na ilalabas ng DILG sa tulong ng pribadong sektor para dyan ho sa pagkakahuli kay Kibuloy at kanyang kasamahan. 10 million para kay Kibuloy, 1 million each para dun sa kasamahan. At yan po si Ingrid Canada, yan po yung Chief Administrator. Next in line kay Kibuloy yan. Yan ang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng Kingdom of Jesus Christ. Yan ang Chief Administrator sa lahat ng lugar sa buong kung saan sila may mga member. Yan po yun. Co-accused dun sa issue ho ng non-bailable offense niya sa Pasig RTC na qualified human trafficking. Ako, mabigat na kaso yan. Kulong talaga. At yung sexual harassment naman, kasama rin siya dun sa bailable naman yan, dun po sa Davao. So, ayun na po. At doon daw nahuli sa isang subdivision. Mukhang alam ko may bahay siya doon eh. Ayan, doon siya nahuli. Ito na ba yung epekto? So may reward na yan. Kung sino man nakapagturo, kung paano nahuli yan, meron ng 1 million yan. Di ba? 1 million kay doon sa 5 yan eh. Yung Canada, magkakapatid po yon. Si Inting Canada, barangay chairman yan ng Tamayong. Si Pauline Canada, yun ang nakakabatang kapatid nila. At itong si Ingrid Canada, ito yung panganay nila kung di ako nagkakamali. Yan ang pinakauna dun sa, kasama yan dun sa pagtatayo ng Kingdom of Jesus Christ nung sila magsimula pa ni Kibuloy. 15 lang sila dyan, mga opisyalis dyan. Kasama dyan si Tessie Dandan na ngayon nagtatago rin dahil kasi may kaso rin naman, kasama dun sa kaso naman ni Kibuloy dun sa Estados Unidos. Yun. Okay? So mabigat po yan, may malaking epekto yan. Malamang sa susunod, baka si Kibuloy na nga ang susunod na mahuli. O mapipilitang sumurrender kasi yung kanyang chief administrator nahuli na. Tuloy-tuloy na yan. Ayan na po. So, kung sino man po nakapagturo dyan sa mga otoridad, yan na, mayroong 1 million. Hindi naman po binawi. Sinabi ko na nga, hindi ho babawiin ng gobyerno at pinanindigan ni Secretary Abalos ng PNP at ni Pangulong Marcos mismo na legal ang reward money. Legal ang pagsuporta ng pribadong sektor tungkol dyan sa mga reward money yan. Yan ang malaki-laking balita nga po. So, hindi ko pa nakita ng malinaw yung kung paano inaresto, yung pagkaka-actual na pag-aresto. Hindi pa nilalabas ng Region 11 ng police ng Davao Region o Davao City. Kung inyong mapapansin, mayroong controversial sa Davao City. Parang wala pa yatang ilang oras eh. Tatlo yung mga ginawang OIC na Chief of Police ng Davao pinapalitan. May mga order mula sa Regional Director General Torre ng Region 11 at may order sa Campo Crame. Kaya nga tuliro yung mga Duterte kasi yung mga inilagay na Chief of Police hindi tumatagal ng isang araw. Pinapalitan. Kasi nakatutok na nga po ang gobyerno dyan sa galawan ng mga pulis sa Davao doon sa pag-i-issue ng warrant of arrest. Lalo na nga po nitong magkaroon ng reward system. Dahil nakaka-interest po ang tao. Alam niyo, maaaring sa dala ng hirap ng buhay.
Eh, isipin mo nga naman, kung may tuturo mo si Kibuloy, di meron kang 10 million. Eh, kung ikaw makakapagturo ng lahat ng yan, o di 15 million. Kasi 1 million is doon sa 5. At kay Kibuloy, pinakamalaki, o 15 million. Abay, saan mo kikitaan yung 15 million? Eh, samantalang, kung ikaw makapagtuturo yan at positibo, may pera ka na, nakatulong ka pa. Dahil po ang paghahanap ng hustisya, huwag nating kalimutan, di umano, may biktima. May probable cause, may pagpapatunay na nakita ang prosecutor at saka ang korte kaya nag-issue ng warrant of arrest. Hindi pa sila guilty. Dadaan sa proseso. Pero siyempre, kung naghahanap sila ng katarungan, mas naghahanap ng katarungan ng hustisya, yung di umano ay naging biktima sa sexual harassment at mga minor de edad. Ang karamihan niya nasa Amerika na nga, doon nagreklamo. Di ba? Dahil dito natakot, pero minaiwan dito at yan ho ang pinanindigan ngayon. So, katarungan ng di umano'y biktima ang pinag-uusapan dito. Kaya nga sabi ng Pangulo, kung hindi ka dapat sumurrender na lang. Eh ngayon, isa-isang nahuli-huli. At tuloy-tuloy na yan. Kasi kung nahuli yung chief administrator, next in line, kay Kibuloy, si Ingrid Canada, malamang yung iba'y mahuhuli na rin yan. At yung maaaring nagbigay ng informante o yung impormasyon, malamang tagaloob din yan. Alam nyo, pagka may perang involved na, kaya nga nagpanik yung mga abogado at yung mga company Kibuloy, kasi pag mayroon talagang reward, hindi mo na control kung sino ang kakampi mo at hindi. Kakampi at hindi. Merong siguradong magkaka-interest. Eh kahit member ka ng Kibuloy, isipin mo, makakaroon ka ng 10 million, 15 million, di pagkatapos makuha yung pera yun, pwede ka nang umalis, pwede ka nang magnegosyo, pwede ka nang mag-ibang bansa, pwede ka nang may kapital ka na. Kaysa sa diyan ka, wala namang nangyayari. Ginagamit lang, nagpapagamit lang yung iba. Di ba? Yan po yun eh. Hindi mo maiwasan mismong mga member or mga nakapaligid sa kanya, ultimong vlogger. Di ba? Sabi nga ng iba dyan, baka yung mga vlogger, may alam din, yan din na magsusumbong. Abay, magkaka-interest sa pera. Pera-pera lang naman yung mga yan eh. Malamang. Kaya yung mga vlogger na kinuha ni Kibuloy, hindi talaga nakatulong sa kanya. Nung araw ko naman, from day one naman sinabi ko, hindi makakatulong ang vlogger sa kanila. Lalo pang makakasira. Kasi paiinitin ng mga vlogger ang issue. O di uminit nga ng uminit. At hindi mo nang pwedeng kampihan yung may warrant of arrest kasi paglabag yan sa court order. Dapat yung mga nakakakilala at malapit sa kanya. Ako nga, hindi na nga ako malapit sa kanya. Lagi kong sinasabi sa aking mga video, sa aking mga channel, Kibuloy, sumurrender ka. Kibuloy, kilalanin mo ang batas, kilalanin mo yung court order. Yan ang tamang galaw. Hindi ko kailanman sinabing magtago or iwasan. Lagi sinasabi ko, umiiral yung batas, sundin. Batas ng gobyerno, batas ng tao ang masusunod. Hindi batas at prinsipyo nila. Sinususugan, ginagamit ng mga vlogger. Di ba? Tuwan-tuwa yung mga vlogger. Lagi silang mayroong content. Tuwan-tuwa rin si Kibuloy yung kanyang kampo. Dahil bida sila. Hindi niya alam, habang pinag-uusapan ang sexual abuse, sexual harassment umano sa kabataan, sirang-sira ang pagkatao, sirang-sira ang pagkalalaki, totoo man o hindi, ang damage matindi. So, tingnan natin kung ano pong susunod sa mga darating na mga araw. Matapos nga pong ang breaking news na ito, hindi po galing sa akin ito, breaking news ito ng UNTV sa Davao, na naaresto na nga po ang next in line, pangalawa sa pinakamataas na opisyal ni Kibuloy at ng kanyang relihiyon dyan sa kasong controversial na pinag-uusapan.